Four things to consider before buying a property. Good morning guys, my name is Nalimar. I'm property student of Vision of Matters. Kumusta yan lahat? Welcome back to my channel. So in today's video, pag-usapan natin yung four things that you have to consider before buying a property. Alright, but before we start this video, please like, share, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo once we release a new video. Ano ba yung mga dapat natin consider before buying a property? And especially if you are a first-time buyer and wala ka pang experience about, property investing, no? Wala ka pang idea kung ano yung dapat mong gawin. Make sure to watch the video until the end. I'm sure maraming natutunan. Alright? Ano ba yung dapat natin consider? First is you have to consider why gusto mong bumili ng property. Ano ba yung purpose ng pagbili mo ng property? Alright, napaka-importante na ito guys kasi dito pa lang ma-target mo na kung yung future na mangyayari sa property mo. Okay? Sa future na pagbili mo. You have to consider ano ba yung purpose ng pagbili mo. Gusto mo bang tirahan lang siya? Gusto mo bang gawing rental properties? Yan dapat mong i-consider. Once na kuha mo na yung purpose ng pagbili mo, second na dapat mong i-consider is your capacity. No? Siyempre, bibili ka ng property, dapat alam mo kung kaya mo na ba talaga siya. Kasi hindi naman lang yung pagbili ng property guys, hindi lang yung mag-down payment ka tapos mas mapasayo na yung property. No, meron tayong tinatawag na amortization, especially if wala ka pang budget to buy it cash. So, i-consider mo rin yung monthly amortization mo kung kaya mo na ba siyang i-maintain sa mahabang panahon. Kasi gusto mong i-loan siya sa bank or sa Pag-ibig, no? Mostly, mga 20 years yan, 30 years. Yun yung i-consider mo kasi kaya mo ba siyang i-maintain for the long time, no? Yung trabaho mo ba is, kaya pang tustusan yung monthly amortization ng property mo. And ito pa guys, once na turn over na sa inyo yung property, house man yan or condominium, meron ka pa rin babayaran yan. Meron ka babayaran ang bilyar, annually yan, and dues, association dues monthly. So, dagdag pa yun sa mga babayaran mo monthly. So, dapat i-consider mo rin yung capacity mo kung kaya mo na ba talagang bumili ng property. Yun, if you've decided na, yes, kaya ko to. Third na dapat mo i-consider is yung location. Saan ka ba bibili? Since nakuha ko na yung purpose ng pagbili mo, okay, bibili ako ng property kasi gusto kong tirahan for good. So, saan ka naman gusto ngayong titira? So, yun din yung dapat i-consider. Ay, gusto mong tumira sa malapit lang sa dagat, Facebook, gusto mong tumira sa bundok para, kasi gusto mo ng mga greeneries, forest, gano'n. Okay, yun yung dapat i-consider. Or yung purpose naman is gawin mong investment, rental properties. Ano naman yung ngayon yung mga target market mo? Yan yung dapat mong consider. Alright? If your target market is students, so dapat maghanap ka ng property na malapit sa schools. Diba? Or yung mga target market mo naman is mga young professionals na nagtatrabaho sa city. So maghanap ka niyo ng properties na malapit sa cities. Okay? Yun. Kasi yun yung target market mo yun yung gusto mong tumira sa unit mo. Diba? So, ang target mo naman mga expat na nag-vacation dito sa Pilipinas. So yun. Yun yung mga dapat mong consider. Location. Okay? Location is key para mag-succeed ka sa real estate investment. Okay, number 4 is yun. Na-consider mo na ngayon yung location.
paano ka naman ngayon maghanap ng property? The best thing na dapat mong gawin is to look for a broker or real estate agent para maghanap ng property for you, kasi marami naman tayong mga real estate brokers dito sa Pilipinas that I'm sure marami yung mga alam na properties na may recommend sa iyo. No? May recommend sa iyo. And all you have to do is to wait for their updates, and you have to, visit the properties na recommend nila. It's up to you. If magustuhan mo, you can buy it. If not, look for another one. So you have to connect with properties, brokers or real estate agent. Yan. And the last one, ito yung last na gusto kong ibigay sa inyo, suggestions, is kapag nakabili na yung property and you have no time to manage it now, especially if you wanna yung napili mong purpose is for rentals, you have to hire property managers now para mag-manage ng properties on your behalf, especially if you're working abroad, wala kang time dito sa Pilipinas mag-manage. So you have to hire property managers kasi sila yung bahala from maintaining your unit to renting it out. Sila na yung bahala doon. And of course, all you have to do is approve whatever they're asking you to approve. Kasi yung mga brokers, sila na yun yung magkuha ng paraan kung paano ba magiging attractive yung property mo sa mga target market mo. Yan, sila na yung bahala sa mga ganyan. That's their job. All you have to do is wait and ta-da! Income. No? Pumapasok na yung income. Alright! So yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope marami kayong natutunan in this video. And before I end this video, please like and share and subscribe to my channel. Click the notification bell para update kayo once we release a new video. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.